Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ng anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niya ang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na pupuluputan ng kanyang panglibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya," at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita ng ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapangyarihan ng pag-ibig sa kadiliman ng kamatayan. Para sa mga Hudyo, hindi matatagpuan ang presensya ng Diyos sa kamatayan. Tinitingnan pa nga ng karamihan na parusa ito dahil ito ang katapusan ng buhay at pagpapala. Wala na silang magagawa kundi maghintay sa kaganapan ng pangako sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. "Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan." Kaya kabahagi ang mga namatay na sa paghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Kaya gayon na lang ang pagtangis ng mga kapatid ni Lazaro. Sa magkasunod na pagkakataon, kapwa nilang ipinahayag ang pananampalatayang hindi sana namatay ang kanilang kapatid kung naroon lang si Jesus. Nasasaad dito ang kanilang kalungkutan at panghihinayang, kaakibat ang kanilang pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng may sakit. Panimulang pagsasakatuparan ng nasulat ni Propeta Ezekiel ang ginawang pagtawag ni Jesus kay Lazaro pabalik sa piling ng mga buhay. Batay sa karanasan ng mga Hudyo,
Sa ika-4 na araw, natitiyak na ang kamatayan dahil malaon na ang pagkabulok ng bangkay. Hindi na pwedeng sabihing nagkamali lang ng tingin at natutulog lang pala ang inakalang namatay. Sa ating panahon, hindi na pwedeng ipagkamali ang comatose sa namatay dahil sa amoy ng bangkay. Tinawag niya at pinalabas si Lazaro mula sa libingan at paglabas nito, iniutos ni Jesus sa mga saksi na kalagan siya at nang makalaya. Ito ang himalang kukumbinsi at hihila para maniwala ang marami kay Jesus. Ito rin ang himalang katatakutan ng matindi ng mga pinuno ng kanilang relihiyon at mag-uudyok sa kanilang kumilos na agad para ipapatay si Jesus. Dadakpin siya, magdurusa sa kamay ng mga makasalanang nais niyang iligtas, ipapako sa krus, mamamatay at ililibing. Ang dating sinapit ni Lazaro ang kahahantungan niya. Papasok ang anak ng Diyos sa kadiliman ng kamatayan. Dala-dala ang presensya ng katotohanan, kapatawaran at pag-ibig. Yayakapin niya ang kamatayan at isa sa katuparan ang propesiya ni Ezekiel. Hindi na katapusan ang kamatayan. Madadaig ng pag-ibig ng Diyos ang dating hangganan ng buhay. Isa na lamang itong pinto na mabubuksan sa muling pagkabuhay ni Hesukristo tungo sa walang hanggang buhay.